Diyos ko po, kakapasok lang. Mapatindig balahibo, pasabog ni Aimee. Nabisto na, grabe pala, ginawa FPRRD. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang breaking Ayan na. news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Good news mga kababayan. Finally, ito na ang pinakaaantay ng lahat. Lalong-lalo na ang mga taga Mindanao. Pinakamahabang Ayun, tulay sa Mindanao. Nakasama sa Belt program noon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Opisyal na binuksan sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, May kung bago tinuloy pala. ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, isang magandang balita. Isa sa pinakamalaking tulay sa Mindanao na kasama noon sa Belt program ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, opisyal nang binuksan sa publiko. Hindi lamang ang residente ng Tubod, Lanao del Norte ang makikinabang sa Panguil Bridge na itinuturing na pinakamalaking tulay sa Mindanao, kundi pati na rin ang mga investors. Ang nasabing tulay ay magdudugtong sa probinsya ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. Ito'y 3.7 km sea crossing bridge at naturingang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Sa pagtatapos ng konstruksyon ng tulay na ito ay mapapadali ang biyahe mula sa dalawang probinsya na dati-rati ay umabot humigit kumulang 2 oras. Ngayon ay 7 minuto na lamang. Aba, maganda yan, no? Naituloy ang proyektong yan, pero alam natin, di ba? Si FPRRD ang nauna niyan. Mas maganda itinuloy nyo. Di ba? Kung may magandang ginagawa, ibalita natin yan. Di ba? Mas purihin natin kung naituloy ang proyekto yan. Maganda yan. Di ba? Yun naman pala eh. Sa binigay na datos ng DPWH, umabot ng humigit kumulang 8 bilyong piso ang halaga ng konstruksyon ng nasabing pinakamahabang tulay sa Mindanao. At dahil dito, inaasahan naman ang mabilisang paglago ng ekonomiya ng dalawang probinsya at mga karatig bayan. Dahil sa Panguil Bridge, maiibsan na ang Bigla tuloy pumasok sa isip ko eh. Meron ako mga nababasa sa mga comments, no? Mga posts sa FB kapag may mga nawawalang bata. Diba? Hindi naman tayo sa pero may kasabihan na ganyan, no? Kapag may mga ginagawang tulay, may mga nawawalang bata, diba? Yung mga kwentong lolo ng mga yung dati pa. Diba? Kaya, diba ngayon, talamak na naman yung pagkawala ng mga bata. Diba? Grabe. Dati naman, hindi naman nangyayari yan eh. Pero ngayon, nagkakaganyan. Tapos sinasabi, hindi, yung dugo nila sinasaboy sa tulay. Kung nakakatakot isipin yung ganun, no? Kung may ganyan. Kaya minsan isipin mo, pag gawa na yung tulay, tingnan nyo kung may mawawala pang bata. Hindi natin pinagtatawanan yung ganung pangyayari, pero, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing yung dugo ng mga bata nandiyan na. May mga kasabihan na ganun, di ba? Hindi lang naman ako kasabi, mga kasabihang mga lolo nga yun, mga kasabihan ng mga lola, di ba? Kayo mga katunay, di ba may mga ganung kasabihan? Di ba? Alam nyo yan, lalong-lalo na yun, syempre, yung mga umabot pa sa panahon ng mga, di ba? Sa mga ganung pangyayari. bagal ng transaksyon sa lahat ng industriya, lalong-lalo na pagdating sa pangunahing lokal na produkto ng magkabilaang probinsya. Kung ating matatandaan, noong November 29, 2018, pinangunahan ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ang groundbreaking ceremony ng Panguil Bay Bridge Project ayon pa sa inilabas na balita noon ng DPWH, and I quote, President Duterte leads groundbreaking of 3-kilometer bridge project across Panguil Bay in Northern Mindanao. President Rodrigo Roa Duterte lead the groundbreaking ceremony for the construction of 3.77 kilometers Panguil Bay Bridge project of the Department of Public Works and Highways DPWH connecting Tangub City, Misamis Occidental and Tubod, Lanao del Norte across Panguil Bay and Northern Mindanao, with the President at capsule laying ceremony held Wednesday, November 28, 2019 in Tubod, Lanao del Norte. Our DPWH Secretary Mark A. Villar, Korean Ambassador
Ambassador to the Philippines Hang Dungman, DPWH Undersecretary Emelki Sadain, Lanao del Norte Governor Imelda Cuenranza, Dimapuro, Lanao del Norte 2nd District Representative Abdullah Dimapuro, Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Q. Dimapuro, Misamis Occidental Governor Herminia Romero, Misamis Occidental 2nd District Representative Henry S. Waminal, Tubod Lanao del Norte Mayor Leonardo Bagul, and Project Director Sharif Madismo Hasim of DPWH Unified Projects Management Office Road Management Cluster 2. The 7.35 billion pesos Panguil Bay Bridge project founded by a loan agreement between the Philippines government and Korean Export-Import Bank in line with the President Duterte administration aggressive thrust to accelerate infrastructure development through Build program. Pero alam nyo, yung mga ganyang klase ng mga programa, di ba? Yan, tayo hindi tayo tututol sa ganyan. Kasi nga, malaki din ang tulong yan sa mga kababayan natin. Di ba? Kung ganyan ba yung nakikita natin lagi? Di ba? Yung mga napupuntahan ng pera ng taong bayan is yung ganyan. Diyan inuubos, diyan inilalaan. Di ba? Napakagandang isipin na maiisip mo na, uy, umuunlad ang bansa namin. Ang pera, ang buwis namin, may pinupuntahang maganda. Hindi yung may makikita tayo na, huy, ang ganda ng gamit nito. Ay, grabe, baglang 1 milyon. Ay, ganda ng kotse. 5 million? 10 million? Nakapush. Diba? Hindi yung ganun. Kung meron pang mga proyektong ganyan, hindi kami tumututol. Basta para sa bayan natin, sa Pilipinas, kung paano natin mapaganda, kung paano natin mapaunlad. Diba? Yun ang maganda ron. Hindi kami tumututol. Wag lang yung ibang nababalitaan namin na hindi maganda. Nakakadismaya kasi. Parang sisipagin kang magbayad ng buwis mo kapag ganyan ang nakikita mo. At ngayon, tapos na ang paghihintay ng mga taga Lanao del Norte at Misamis Occidental. Ngayong araw, binuksan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Panguil Bay Bridge na kasama sa Build program ng dating Pangulong Duterte at mababawasan na tuloy na may habang 3.169 km ang oras ng biyahe mula 2 oras na 7 minuto na lamang para sa mahigit na 10,000. Ayan, dyan natin papalakpakan ang ating presidente sa kanyang ginawa dahil itinuloy niya yung proyekto ni Tatay Digong. Maganda yan. Palakpakan natin dyan si PBBM. Diyan sa ginawa niya. Ako naman sinasabi ko sa inyo mga katunay, kung maganda ang ginagawa ng ating pinuno, no? Kung kahit sinong politiko pa yan, hindi nyo ko kalaban pagdating sa ganyan. Hindi ko naman sinasabi, tinuturing na kalabang ko kayo, kalaban. Hindi. Tayo'y nagbibigay lang ng komento natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Kung may magandang balita na nangyayari sa inyo, ibabalita ko yan. Kung pangit ang nangyayari sa inyo, maiinis ako dyan. Ibabalita ko pero naiinis ako. Diba? Pero sa ganito, kapag ganito yung nakikita natin, napakasaya, napakaganda. Parang napakapayapa. Diba? Ang sarap tignan. Ang sarap sa nararamdaman. Diba? Na nakatao kada araw. Sa inaugurasyon, binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos ng malaking tulong ito sa lokal na negosyante, lalo na sa mga nagtitinda ng sariwang produkto. Dagdag pa niya, magbibigay daan ang tulay sa higit pang oportunidad at infrastrukturang magpapasigla sa lokal na ekonomiya. Sa wakas, nagkaroon din ng magandang proyekto. Sa wakas, napag-usapan din, no? Napansin din, di ba? Napansin din, no? Yung bansa natin. Yan, na mga komunidad. Ito nga ang isa sa magpapatunay na maganda ang legasiyang iniwan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, tama. Kasi siya yung nagsimula niyan eh. Di ba? Ngayon na kay PBBM na kung itutuloy niya o hindi. Kaso tinuloy niya. O, kaya syempre, hindi lang kay PBBM magiging credits yan, kundi kay Tatay Digong dahil siya yung nagsimula ng proyektong yan. Di ba? Ang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-samot tingnan natin yung komento ng taong bayan tungkol kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento
sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gustong takpan ng administrasyon ang kapabayaan ng kanilang pamamahala para wala ka ng magandang project na iiwan bago matapos ang term nyo. Mag-iwan kayo ng magandang alaala para kahit mawala kayo sa mundo, maalala kayo. Tama Hindi yun, may punto yun, no? Yung sinasabi na mag-iwan kayo ng magandang alaala para kahit mawala kayo sa mundo, may, diba, maaalala kayo. Ayan yun. Pero syempre minsan talaga, yung mga ganyang klaseng ginagawa nila is hindi mawawala dyan yung negative comments. Kasi nga, diba, ganun yung nangyari ngayon eh. Diba, na mapagtakpan, para pagtakpan ng administrasyon, ang kababayaan ng kanilang pamamahala. Parang ginagawa nyo yan kung kailan nagkakahetot-hetot na kayo. O, nabibisto na kayo sa mga ginagawa nyo, kaya gusto nyo pagtakpan yung pagkakamali nyo. Hindi mawawala yung mga ganong komento. Kasi nga, nung mga nakakaraan, is maraming hindi magandang naging move. Diba? Yung sinasabi dyan sa administrasyon. Kaya, pero sa akin naman kasi, is ang komento ko, is very good naman yan. Tama naman yung ginawa nyo at karapat-dapat lang talaga na may puntahan yung pera ng taong bayan. Diba? Ngayon, kung may mga negative comments sa inyo, is hindi dapat kayo magalit. Kung mayroong mga sumasamang ganyang negative comment, hindi natin masisisi yung mga taong bayan kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. yung pagiging kurap nyo lang ang nasa isip ng mga tao. Gaya nito, kahit anong paninira nyo, may magagandang alaala ang Belt si Digong sa kanyang termino. Dapanggel Bridge Project is worth 7.8 billion. If I remember correctly, the ayuda budget for 2024 is 500 billion. Maybe for 2025, there will be more. You can compute the number of the bridges, roads, flyovers, railway, etc. That could happen. Belt be used by many for so long years with so much economic value. By this time, yung nagbibigay ng ayuda malamang ubos na, wasting opportunity and future. That's the difference between... Yun nga ang pagkakamali. Nagbibigay ng ayuda kung ano-ano yung mga binibigay di ba? Ito yung kailangan natin Hindi yung mga ayuda, lalong-lalo na ngayon ng mga tao ay nakakapaghanap buhay naman. Di ba? Hindi na kailangan yan. Pwera na lang doon sa mga tatamaan ng kalamidad. Yun is pwede kang tumulong, pwede kang mag-ayuda sa mga ganun. Pero mas maganda ngayon, sa panahon ngayon, total wala pa namang mga ganyan-ganyan at huwag sana dumating, is dyan ilaan. Diba? Through leaders and only politicians. Leaders are serving these people through a lot of efforts and politicians serve in his way to his self-interested. Tatay Duterte is the only leader that got select to serve Philippine peoples in his own ways. End quote. Pag-usapan natin ang kandidatura ni ex-senator Ping Lacson bilang senador ngayong 2025. Kasi napabilang na siya sa listahan ng Marcos admin lineup. Na i-proclaim na siya. Kaya lang dito sa Inquirer.net na balita ngayon, ito ang title, Lacson to run as independent in 2025 senatorial elections. Ayan, alam naman natin, si Lacson is yung nilabas yung senatorial slot nila, di ba? Is nandoon si Lacson, kasama siya. Pero eto ngayon, nagpapahayag si Lacson na siya i-independent, parang kinakahiya niya na siya kasama doon. Siyempre, bago natin simulan at pagdire-diretso, nais ko nga pala magbigay ng credits kay General Macanas. Yan, General's opinion. Supportante natin yan. Okay? So, ano ang ibig sabihin nito? Parang dumidistansya siya sa Marcos administration. Hindi ko siya, independent siya. Bakit pumayag siyang sumama pa yung ano niya doon? Pangalan niya. 'Di ba? Kung ayaw niya, kung ikinahihiya niya or ayaw niyang sumabit sa kahit na anumang nagiging issue ng ganun, bakit sumama pa siya doon? 'Di ba? Kasi syempre iisipin pa rin ano 'yan, parang lumalagay ka sa patag. 'Di ba? Parang kasi guest candidate ata siya diyan, sinasabi guest candidate. Kung guest candidate ka, hindi pwede ka ding mag-candidate doon sa ng mga Duterte. Diba? Kung independent ka na lang kasi dapat independent na lang. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Diba? Proclaim na siya. Ito. So, binigyan niya ng paglilinaw. Gumawa siya ng statement. Ayan. Sabi niya, I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. Very clear. Wala siyang partido na
dinala o nagdadala sa kanya, independent siya. However, the former senator, sinabi niya na guest candidate siya ng Nationalist People's Coalition. So, ang Nationalist People's Coalition, ito yung grupo ni na ex-senator Vicente Soto. Oh. Yun ang nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pangulong Marcos, lakas CMD ni Congressman Romantes at ang Nacionalista Party ng mga Bilyar nakipag-alyansa. So dahil guest candidate siya ng NPC, yung NPC, alyansa ng Marcos administration, kaya napabilang siya sa slate. Kaya lang, very clear ito, sabi niya, I am running as an independent, not a member of any political party. O kumbaga, hindi siya natutuwa sa pagkakasali sa kanya dyan. Parang labag sa kalooban niya. Pero kay Ping Lacson, sana ganyan na lang, independent na lang. 'Di ba? Kasi alam mo naman, may mga issue ngayon, 'di ba? Minsan kasi 'yun ang huhugot sa iyo pababa eh. 'Yun ang magdadala sa ikababagsak mo pag may mga issue na ganyan eh. Ngayon siguro si Ping Lacson is may nakikita din siyang parang alanganin ako dito. 'Di ba? Siyempre ikaw gusto mo, kaya nga kumakandidato, gusto mong manalo eh. Sabihin, parang ang daming galit dito. Mapapag-isip ka ng ganun, di ba? Pero sana na lang talaga independent na lang kung nagdadalawang isip ka. Di ba? So, ano ang ibig sabihin nito? Over the years, minanmanan ko ang career, both sa PNP and sa pagiging senador, political career ni Ping Lacson. Believe ako sa karakter ni Senator Ping Lacson. Noong nakaraang eleksyon, although Marcos sa aking binotohan, ang next candidate ko is Ping Lacson. Second choice niya. He is a man of character. Kaya sinasabi ko ito kasi nakikita ko na kung manalo man siya na senador at mapabilang sa administrasyon, hindi siya magpapahawak sa leeg. Eto tanong ko si Jan. Independent siya. Manalo siyang senador. Alam naman natin na may nachichismis na inilulutong impeachment kay VP Sara. Ang tanong natin dyan, ano ang magiging boto ni Ping Lacson dun kung siya ay magiging senador uli? Diba? Dun mo malalaman yan eh. Kung talagang kung independent ang pag-iisip mo, ang ibig sabihin, bumabalanse ka. Alam mo yung tama't mali. Kasi hindi ka sasama sa isang mali kung alam mong tama ka. Kasi kahit tama ka, magiging mali ka. Kung mali ka, kung mali yung maaanuhan mo, makakahalubiluhan mo. Hindi ko naman sinasabing yung mga sinasamahan niya is mali. Di ba parang may ganun lang nakasabihan? May ganung factor lang. Ang tanong dyan, ano ang magiging boto niya? Di ba? Hindi kaya maging alanganin na sinasabi ko lang, independent ako, pero ang alam ko sa sarili ko, dito talaga ako, gusto ko to, sinasabi ko lang para makalma yung mga tao sa akin, iboto ko. Huwag naman sana ganun. Di ba? Huwag naman sana may ganung senaryo. May napanood akong interview sa kanya ng ANC ba ito? Pinky Web? CNN? Ni-interview siya. So, ngayon, na nakapag-decide na siya na tumakbo, nawalan na daw siya yung anxiety na bawasan na yung kanyang stress. Kasi, it takes a major decision. Kasi, yung nakapahinga siya ng mga ilang taon, stressless yung buhay niya. Ngayon, papasok na naman siya sa politika. Stress ulit. Yun na. Tinanong siya, ano ang pwede niyang maitulong? Ang maitulong pa rin niya is sa budget. Dito ako bumilib ng todo kay Senator Ping Lacson dahil ayaw niya ng pork barrel. I think, dalawa lang silang senador na nung uso pa ang pork barrel, hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Dalawa sila ni former Senator Miriam Defensor Santiago. Yan, magaling din yan. Pagdating sa si budget, Miriam. nako,
Iyan po ang focus ni Senator Ping Lacson. Binubusisi ang budget, tinitignan maigi na walang mga pork barrel o walang mga unprogram. Kaya, I believe, mananalo. Tama lang, no? Tama lang na gano'n, nabusisiin maigi. Kung may ganyang pag-uugali si Ping Lacson, is maganda yun. Na binubusisi niya talaga yung mga budget. Siyempre, hindi lang naman basta-basta budget yan eh. Galing sa taong bayan, pinaghihirapan yan eh. Kung may mga ilalabas ba silang budget, kung may mga ano, yan ba makakatulong talaga sa Pilipino? 'Di ba? Yun ang dapat eh. Na busisiin maigi. Na mapupunta talaga sa pangangailangan talaga ng bansa natin, hindi sa pangangailangan ng bulsa. O kaya maganda yung ganun. Kaso nga lang, alanganin tayo eh. Kasi yung ganyang independent siya sana. Nagbalita na lang siya eh na, independent ako, tatakbo ang independent, wala akong kikilingan kahit sino. Pwede ba yun mga katunay? Natatakbo kang independent ka bilang senador na wala ka ng mga partido na ganyan. Pwede ba yun? Di ba may mga tumatakbong ganun na sila independent? Di ba yung parang yung mga nagpa-file nga ng certificate of candidacy nila, meron pa nga doon mga mukha siraun. Nagpa-file sila, di ba mga independent yun? Di, kung merong ganun, di mas pwede kay Ping Lacson yung ganun. Di ba? Sana ganun na lang kung meron talagang ganun. Mas naisip pa ng mga tao, independent to. O, di ba? Okay, sumama ka na lang sa mga Duterte. Medyo alanganin ka dun sa isa, di ba? Ano yung bulsito? Itong si Lacson. Sa tingin ko mananalo siya at pagdating na nandyan na siya sa Senado, next Congress, huwag magkumpiyansa ang administrasyon kasi hindi nila, yung pagtakbo niya as an independent, may minsay na siyang pinapabot. Yes, makipag-alyansa ko. Kumbaga, hindi mo ako pwedeng kontrolin. Kung sakaling manalo ako ng presidente tuloy. Kung sakaling manalo akong senador, kung ano man ang magiging desisyon nyo, kung alam kong mali, ay hindi nyo ako makukumbinse na sumang-ayon sa inyo. Parang ganun yun. Sana nga. Diba? Ang hirap kasi kung tutuusin, nasa administrasyon kasi yung ano ngayon, yung mga sikat na yung mga kilalang pangalan na nila, senatorial nila. 'Di ba? Puro mga kilalang tao. Sa Marcos administration para sa kabutihan ng bayan, which is correct. Ganyan din ang stand ni Senator Pimentel yung critical opposition o constructive kung para sa kabutihan ng bansa, why not? Sabi ni Senator Pimentel, we want this administration to succeed. Kasi kung magtagumpay, maraming gusto mag-succeed yung administration. Lahat naman, kahit naman taong bayan, gusto mag-succeed ang administration. Kaso nga lang, ang nagiging problema, yung mga taong nakapaikot sa administration. Kung magiging maayos yung mga taong nakapaikot doon, is wala sanang problema. Kaso nga lang, doon nagsimula lahat doon sa mga taong nakaikot. Ang nagpahama kay PBBM talaga, yung mga nagbubulong-bulong na, yung mga nakikialam sa desisyon niya. Yun ang naging problema talaga niya. ang administrasyong ito, ang taong bayan ang makikinabang. Yes, so, that's tama very yun, good tama of yun, Senator Pimentel. tama. Ganyan din ang nakikita ko kay Senator Lacson. Guest Kayo candidate. ba mga katunay, nakukumbinsi kayo na kung sakasakaling manalo si ex-Senator Lacson na re-election na Senate President? Senador, no? Manalo siya. Tingin nyo. Ano kaya siya? Mahahawakan ba siya sa leeg o hindi? No? Comment po kayo sa mga comment box, mga katunay, para meron tayong pag-usapan dyan. Siya ng administration dahil sa Nationalist People's Coalition. Kaya lang, pagdating na sa kapakanan ng bayan, uunahin niya ang kapakanan ng bayan. Yan po ang ibig sabihin niya. Itutuloy niya yung dati niyang advocacy na yung pera ng taong bayan magastos sa tamang paraan. So, pareha sila ng adhikain ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City, good governance. Ayun, natatig natin ngayon ang video na nagbula kay Balat Kapanig TV at syempre natungayan natin ang video na yun na nagmula muli kay General Macanas. Ayan, General's opinion. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.